Isipin si Mahatma Gandhi na kilala sa mga sibilisasyon ng India na nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya ngayon. Ang taong ito ay isa sa mga pinakakahanga-hangang halimbawa ng mga posibilidad ng pananampalataya na nakita ng mundo. Si Gandhi ay may potensyal na magkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sino mang tao sa ating panahon kahit na wala ang mga tradisyonal na instrumento ng kapangyarihan tulad ng pera, mga barkong pandigma, mga sundalo at kagamitang militar. Si Gandhi ay walang pera, walang bahay, walang damit, ngunit siya ay may kapangyarihan. Paano niya nakamit ang kapangyarihang ito? Nilikha niya ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga alituntunin ng pananampalataya at pagkintil ng pananampalatayang iyon sa puso ng 200 milyong tao. Nakamit ito ni Gandhi sa pamamagitan ng impluwensya ng pananampalataya na hindi magagawa at hindi makakamit ng pinakadakilang kapangyarihang militar sa mundo sa pamamagitan ng mga sundalo at kagamitang militar. Nakamit niya ang isang kahangahangang tagumpay sa pagkakaisa ng 200 milyong tao na may isang isip at espiritu. Ano pang kapangyarihan sa lupa ang higit na magagawa kaysa pananampalataya? Darating ang araw na matutuklasan ng mga empleyado at employer ang mga posibilidad ng pagtitiwala. Darating ang araw na iyon. Sa panahon ng kamakailang pagbagsak ng ekonomiya, ang buong mundo ay nagkaroon ng magandang pagkakataon na obserbahan ang mga kahihinatnan ng kawalan ng tiwala sa negosyo. Tiyak, ang sibilisasyon ay gumawa ng sapat na matatalinong tao upang samantalahin ang mahahalagang aral na natutunan ng mundo mula sa depresyon. Sa panahon ng depresyon, maraming natutunan ang mundo na ang laganap na takot ay pumipigil sa mga gulong ng industriya at negosyo. Mula sa karanasang ito, mabubuo ang mga pinuno sa negosyo at industriya. Makikinabang sila sa halimbawa ni Gandhi at ilalapat ang parehong mga diskarte na ginamit niya upang lumikha ng pinakamalaking base ng customer sa kasaysayan ng mundo sa kanilang mga negosyo. Ang mga pinunong ito ay magmumula sa mga hindi kilalang nagtatrabaho sa mga hill Indian ng bakal, mga minahan ng karbon, mga pabrika ng kotse at maliliit na bayan ng Amerika ngayon. Ang ekonomiya ay nararapat na reforma, walang duda tungkol dito. Ang mga nakaraang pamamaraan, batay sa isang pang-ekonomiyang halo ng pamimilit at takot, ay papalitan ng mas mahusay na mga prinsipyo ng pagtitiwala at pakikipagtulungan. Ang mga manggagawa ay tatanggap ng higit pa sa kanilang pang-araw-araw na sahod. Makakatanggap sila ng kita mula sa kumpanya, gayon din ang mga nagdadala ng kapital sa kumpanya. Ngunit una, dapat silang magbigay ng higit pa sa kanilang mga empleyado at itigil ang mapilit na pakikipagkasundo at negosasyon sa pampublikong gastos. Dapat silang may karapatan sa mga dibidendo. Higit pa rito, at ito ang pinakamahalaga, sila ay pangungunahan ng mga pinunong nakauunawa at nag-a-apply sa mga prinsipyo ni Mahatma Gandhi. Sa ganitong paraan lamang makakamit ng pinuno mula sa kanyang mga tagasunod ang diwa ng taos-pusong pagtutulungan na siyang bumubuo sa pinakamataas at pinakamatagal na anyo ng kapangyarihan. Ang kahangahangang panahon ng makina kung saan tayo nakatira at pinanggalingan ay ninakaw ang diwa ng mga tao. Ang mga pinuno ay pinamunuan ng mga tao tulad ng malamig na mga makina. Pinilit silang gawin ito ng mga manggagawa na nakipag-usap na tumanggap ng higit pa kaysa magbigay. Sa kapinsalaan ng lahat ng kasangkot, ang babala ng hinaharap ay ang kaligayahan at kasiyahan ng tao, at kapag ang estado ng pag-iisip na ito ay nakamit, ang produksyon ay mag-aalaga sa sarili nito ng mas mahusay kaysa sa anumang bagay na magagawa ng tao at hindi maaaring pagsamahin ang pananampalataya at pansariling interes sa kanyang trabaho. Dahil ang tiwala at pakikipagtulungan ay mahalaga sa negosyo, ito ay kawili-wili at kapakipakinabang na pag-aralan ang mga kaganapan na nagbibigay ng isang mahusay na pag-unawa sa kung paano ang mga industrialista at negosyante ay naipon ng malaking kayamanan sa pamamagitan ng pagbibigay bago. Subukang tumanggap. Ang mga kaganapang pinili para sa paglalarawang ito ay nagsimula noong 1900, ang taon na itinatag ang United States Steel Corporation. Habang binabasa mo ang kwentong ito, mangyaring tandaan ang mga pangunahing katotohanan ito. Pagkatapos ay mauunawaan mo kung paano nagmumula ang malaking kayamanan sa mga ideya. Una, ang higanting United States Steel Corporation ay isinilang sa isipan ni Charles M. Schwab sa anyo ng ideyang ipinanganak mula sa kanyang imahinasyon. Pangalawa, pinagsama niya ang kanyang ideya sa pananampalataya. Pangatlo, gumawa siya ng plano para gawing material at pinansyal na katotohanan ang kanyang ideya. Pang-apat, isinagawa niya ang kanyang plano sa kanyang sikat na talumpati sa University Club. Ikalima, nagkumit at nagpumilit siya sa kanyang plano hanggang sa ito ay matupad.
Pang-anim, naghanda siya ng daan para sa tagumpay sa kanyang nag-aalab na pagnanais na magtagumpay. Kung naisip mo na kung gaano kalaki ang yaman. Ang kwentong ito ng pagkakatatag ng United States Steel Corporation ay magbibigay liwanag sa iyo. Kung naisip mo na kung ang isang tao ay maaaring yumaman sa pamamagitan ng pag-iisip, ang kwentong ito ay magpapalinaw sa mga pagdududa. Dahil sa kwento ng United States Steel, makikita mo ng malinaw ang aplikasyon ng 13 prinsipyong ipinaliwanag sa aklat na ito. Isang kahangahangang halimbawa ng kapangyarihan ng pag-iisip ang ibinigay ni John Lowell sa New York World Telegram at muling inilimbag dito ng may pahintulot niya. Isang maningning na pananalita para sa $1 bilyong. Noong gabi ng ika-12 ng Desyembre taong 1900, nang ang humigit kumulang 80 sa mga nangungunang pinansyal ng bansa ay nagtipon sa isang piging sa University Club sa Fifth Avenue upang magbigay galang sa isang binata mula sa kanluran. Malinaw na alam ng kalahating dosenang mga bisita na malapit na nilang masaksihan ang isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng industriya ng Amerika. Sina J. Edward Simmons at Charles Stuart Smith na lubos na nagpapasalamat kay Charles M. Schwab para sa kanyang mainit na pagtanggap sa kanyang kamakailang pagbisita sa Pittsburgh ay nagayos ng hapunan upang ipakilala ang matipunong 38 taong gulang sa Eastern Banking Community. Pero hindi nila inaasahan na magpaparamdam siya sa meeting. Binalaan din nila siya na ang naninigas na dibdib ng New York ay hindi tumugon sa mga salita, at na kung ayaw niyang mapagod ang mga Stillhan, Harriman, at Vanderbilts, dapat ay tumagal siya ng 15 o 20 minuto. Si John Pierpont Morgan, na nakaupo sa tabi ng Schwab sa kanan na parang isang empress, ay naglalayong magpakita sa hapagkainan, at sa press at publiko, ang buong kaganapan ay napakaikli na walang balita sa mga pahayagan sa susunod na araw. Kaya't ang dalawang host at ang mga bisita ay kumain ng regular na 7 o 8 kursong pagkain, nakakaunti ang sasabihin, at kung ano ang naroon ay nakalaan. Si Schwab, na nagsimula ng kanyang karera sa pampang ng Ilog Monongahela, ay nakilala lamang ng ilang mga bangkiro at mga broker. At walang nakakakilala sa kanya. Ngunit bago matapos ang kaganapan, siya at si Morgan, isang eksperto sa pananalapi, ay inalis at nagkaroon ng $1 bilyong na anak, ang United States Steel Corporation. Mula sa makasaysayang pananaw, marahil ay nakakalungkot na ang talumpati ni Charlie Schwab pagkatapos ng hapunan ay hindi kailanman naitala. Inulit niya lamang ang ilan dito.